Mga kapuso, magkakasama natin ang officer in charge ng Dagupan City Veterinary Office upang talakayin ang usapang rabies sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Isa sa mga nakamamatay na sakit ay ang rabies kapag ito ay dumapo sa isang tao. Wala po kasi bakuna sa sakit na ito na nakukuha sa kalmot o kagat ng hayop gaya ng aso at pusa. At bukod dyan, para sa mga pet lover o pet owner, may iba pa tayong sakit na maaaring makuha mula sa hayop na dapat nating bantayan. Para talakayan yan, mga kapuso, makakasama natin ang officer in charge ng Dagupan City Veterinary Office, si Dr. Daniel Paulo Garcia. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Doc Pau. Yes sir, good morning po at good morning po sa lahat ng viewers po natin. Tama ba yung nickname mo, Doc Pau? Yes sir, Doc Paulo po or Doc Daniel. Kahit ano naman po sir kung ano mas okay. Alright, para sa kaalaman ng ating mga kapuso na nanonood ngayon, simpleng paliwanag lang, maikling paliwanag lang, ano ang rabies? Bali yung rabies po sir is isang viral na sakit na once na nagpakita na po ng symptoms sa bukod sa mga hayop at sa tao, pag nagpakita na po siya ng symptoms, irreversible na po or meaning hindi na po magagamot. Pero totally mape-prevent po siya or may iwasan through vaccination po. So, ang lagi po naming sinasabi is pabakunahan po natin yung ating mga alagang aso, pusa, para hindi po sila makakuha ng rabies. At yun nga po, pag nakagat tayo or nakalmot tayo ng ating mga alaga, kumonsulta po kaagad sa doktor. Okay, doon sa kalmot at kagat. Di ba dati, pag nakagat, doon tayo magpapabakuna. Yes, sir. Pero ngayon, kahit kalmot lang, kailangan natin magpabakuna ng anti-rabies. Yes, sir. Kasi ang rabies po, natatransmit po yan sa laway po. So, ang tendency po, kung ang isang aso or ang isang pusa may rabies, ang isa sa mga symptoms po kasi ng rabies, although hindi all the time lumalabas, yung naglalaway po, yung medyo marami pong sinisikrit na laway po na tumutulo. So ang tendency po niyan, pag tumutulo po yung laway, pwede na pong mapunta sa mga kuko po nila. Syempre tuloy-tuloy po yung ano. So pag nakagat po tayo ng aso or pusa na talagang positive po sa rabies, yun po pwede na pong matransmit. Kasi ang transmission po ng rabies is bukod po sa kagat, basta open wounds po sir. Kunwari may open wound tayo, natalsikan ng laway ng aso na talagang may rabies, pwede na po tayong mahawaan. Okay. Ano ba yung mga misconception tungkol sa rabies, Doc? Ang pinaka-common na misconception po sa atin dito is pag tuta or kuting, mas mataas daw po ang rabies. Yun po, lagi po namin sinasabi sa mga pet owners na hindi po totoo yun. Ang rabies po, viral infection yan na nakukuha po ng isang aso or ng isang pusa through direct contact. Okay. So hindi po pinapanganak ang isang aso or ang isang pusa na may rabies na po. Hindi po siya inborn sa ating mga alaga. Na meron ng rabies? Yes sir, opo. Okay. Kasi yun po akala po nila basta aso or pusa may rabies po agad. Pinanganak, mas mataas daw po yung rabies, habang tumatanda nababawasan daw. Hindi po. So paano nagkaka-rabies ang isang alagang hayop? Kunwari may naligaw po sa ating lugar na isang asong positive sa rabies. Or yun po yung nakikita natin na wala na po sa sarili, yung nangangagat na po ng kung sino-sino, nagiging wild, yung basta yung sabi nilang dating mabait na aso na naging matapang, usually po kasi ang rabies tinatamaan po yan yung utak. Okay. So parang nag-a-alter po or naiiba yung behavior ng isang aso at yun nga po, kahit sino na po, kahit owner niya, kakagatin niya. So ang nangyayari po niyan, minsan tumatapang siya sa kapwa niya hayop, kakagatin niya. Yun po, pag nakagat niya ang isang aso or isang pusa na walang bakuna, yun na po, mahahawa na po siya. So ganun po ka-importante yung anti-rabies vaccination sa ating mga pets. Dahil kahit ma-expose po sila sa mga aso or mga pusa na may rabies, kahit makagat po sila, hindi po sila basta-basta tatamaan. At nakukuha rin no sa pagkakalkal ng mga basura? Actually, misconception din po yan. Pero pwede din naman po. Kasi syempre kung wari, isang asong may rabies, nagkalkal din ng basura, nagkalkal din po doon yung healthy na ano, yun po, pwede na po matransmit. Okay, bukod sa rabies, may sakit din daw na pwede makuha sa dumi ng mga alagang hayop na katulad ng pusa, na normally ay nasa bahay lamang. Yes sir, bali yun nga po, bukod sa rabies, marami pa po tayong ibang pwedeng makuha sa ating mga alaga, lalo na kung hindi po natin sila na maintain or nadadala sa mga vet po natin.
yun nga po, may protozoal infection tulad nga po yung Toxoplasma gondii. Ang effect lang po sa tao niyan is flu-like symptoms. Although pag mahina po yung immune system ng isang taong tinamaan nito, pwede siyang magkaroon ng encephalitis. Pero ang pinaka-concern natin sa kanya is pag kunwari, na-affect po niya yung isang buntis, doon po nagkakaroon ng problema sa anak niya po. Although medyo hindi naman siya masyadong kilalang sakit, pero ang lagi nating tinututukan sa pusa ay yung tapeworm naman po. Yun po kasi yung dumi ng pusa, pwedeng may tapeworm, accidentally makapag-ingest tayo, hindi natin masabi, sir. Kasi, di ba, pag mahilig tayo sa pusa, hinahalik-halikan natin. Hindi natin alam yung mga pusa na yun, dinidilaan yung buong katawan nila, pati yung, alam nyo na po. Yung pasyentabi po sa ating mga kapuso. Yun po. Tapos pag dumudumi po sila, di ba, yung paws po nila, pinanghuhukay nila, hindi maiwasan. Na hawakan nila. Nadidilaan nila. Tapos didilaan po nila pag naglilinis. Tapos hinahalik-halikan natin. Hinahalik-halikan natin. Doon natin nakukuha. So pwede na po nating makuha. Hindi lang po yung Toxoplasma gondii, pwede din po yung tapeworms, pwede din po yung, yun nga po isa, leptospirosis. Akala po natin, daga lang. Sa daga lang po. Pero syempre, once yung pusa natin, may nilaro na daga, na carrier po ng leptospirosis na sinalikan natin, pwede na din po natin makuha yun, sir. Pero ganoon din po sa aso, sir. So paano maiwasan, Doc Pao? Dapat po talaga lagi nating i-maintain na malinis po yung ating mga alaga, sir. Parang sa pusa, hangga't maaari, kung talaga paliguan everyday? Pwede naman, yung sa pusa, sir, hindi naman sila, unless nasanay nyo pong paliguan everyday, pwede naman po. Pero ang inaano lang po natin is talaga i-maintain natin na malinis yung kapaligiran natin para wala tayong mga daga. Yung mga pusa natin, pabakunahan natin regularly, ipa-deworm natin regularly, at yun nga po, bigyan natin ng mga malilinis na pagkain na tubig para at least hindi na po sila mag-sort sa panguhuli ng mga, yun nga po, iba-iba. Pero sabi ng mga matatanda, pag pinaliguan mo yung pusa, uulan. Ayun nga po, sir. Pero sa init ng panahon ngayon, sir, kung pwedeng paliguan ng paliguan para umulan ng umulan, mas okay, sir. Okay, meron bang mga info drive kampanya ang City Vet para matulungan yung mga alagang hayop natin na makaiwas sa rabies? Yes, sir. Bali, taon-taon naman po yan. Every year po umiikot po tayo sa lahat ng barangays sa Dagupan. Nagpo-provide po tayo ng libreng anti-rabies vaccination sa ating mga alagang aso at pusa. Kung tutusin nga po, hindi lang po kami sa isang area nagbabakuna eh. Kung malaki ang barangay, tulad po dito sa Maluod, lahat po ng sitio sa halos pinupuntahan po natin. Okay. So para ma-provide, para at least wala na pong excuse or wala na pong reason yung mga pet owners na hindi pa bakunahan yung pets nila. Hindi naman tayo nagkukulang sa bakuna? Hindi naman po, sir. Alright. Kaya yun po, pinoprovide po natin yan ng libre. Bukod po doon, nagpo-provide din po tayo ng free consultation. Kung may sakit yung mga alaga nila, binibigay din po natin ng libre yung mga gamot, basta available po sa atin. Nag-i-inject din po tayo ng mga libreng gamot para sa antibiotic, ng libreng gamot sa galis. At yun nga po, para sa kuto, meron po tayo lahat yan sa City Veterinary Office. So, pinoprovide po natin ng libre para mahikayat po yung ating mga pet owners na alagaan pong mabuti yung kanilang mga alaga. Alright. Doc Pao, maraming salamat. Yes, sir. Maraming salamat din po. Thank you po. Mga kapuso, nakasama natin ang Officer in Charge ng Dagupan City Veterinary Office, si Dr. Daniel Paulo Garcia.